Welcome sa Jodwin TV. Sa video na to, ituturo ko sa inyo ang mga dahilan kung bakit ka mahirap kahit masipag ka pa. Before we start, make sure na nakalike ka muna and click the subscribe button and click the notification bell para updated ka sa mga bago kong video. 11 na dahilan kung bakit ka mahirap kahit masipag ka. Nagtataka ka ba na sa ilang taon mong pagtatrabaho ay hindi mo maramdaman ang pag-asenso mo? Araw-araw kang maagang bumabangon at ginagalingan mo sa pagtatrabaho at tinitiis mo ang hirap dahil naniniwala ka na may magbabago sa buhay mo. Pero ilang taon ka na rin nagtatrabaho, nagtsatsaga, nagtitiis at wala ka namang nakikitang malaking pagbabago sa buhay mo. Bakit? Ito ang mga dahilan kung bakit nananatiling mahirap ang tao kahit masipag pa magtrabaho. Number 1, hindi pagsunod sa monthly budget every month. May mga nangangailangan ka na dapat pagkagastusan, katulad ng pagkain, renta, bills, pamasahe, load, damit at iba pa. Isama mo na rin ang mga bagay na hindi mo naman kailangan, tulad ng branded na damit at sapatos at bagong labas na cellphone, mga pasyal, outing, date, kain sa labas at bagong gamit. Itong mga gastusin ay dapat nasa monthly budget mo, kung saan nakadetalye lahat ng posible mong pagkakagastusan every month. Pero kung di mo sinunod ang monthly budget mo at tuloy ka lang sa gastos, siguradong mauubusan ka ng pera. Saan ka kukuha? Uutang ka ba at babayaran mo na lang pag sweldo ka ulit? Okay lang naman kung mangyari ito ng isang beses, pero kapag di mo na makontrol ang sarili mo na gumastos ng gumastos every month at patong-patong na ang mga utang mo, ito ang dahilan kung bakit maraming mga tao ang naghihirap ngayon. Kahit may trabaho pa, ito na rin ang mga magiging pangalawang dahilan, ang pagkalubog sa utang. Number 2, pagkalubog sa utang. Kung palubog ka na sa utang, please lang tumigil ka na. Unawain mo ang sitwasyon mo at itigil mo muna ang kakautang. May dahilan kung bakit nangungutang ang tao. Siguro ay nawalan ng trabaho bigla o kaya may emergency na kailangan pagkagastusan. Ang mga ganitong sitwasyon ay temporary lang at pwedeng malunasan sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Pero kung ang dahilan ng isang tao ay pangungutang dahil sa bisyo at mga bagay na walang maidudulot na maganda sa buhay niya, pwede itong maging malala at ikasira ng buhay at pamilya niya. Number 3, hindi nagiging prioridad ang pag-iipon. Lahat ng tao ay dapat may ipon na pera. Maraming dahilan kung bakit kailangan. Kung mawawalan ka man ng trabaho at kailangan ng pera para sa edukasyon ng anak, para sa sasakyan at marami pang iba, pero kapag hindi nag-iipon ang isang tao at inuubos lang niya ang buwan ng sweldo niya sa iba't ibang expenses, madali siyang maglagay sa isang sitwasyon na mahihirapan na siyang bumangon dahil sa pagkakalubog sa utang. Mangyayari ito sa mga pagkakataong hindi inaasahan at ang pagpapalago at pagpapayaman ay nagsisimula sa magandang ugali na pag-iipon. Hindi natin makukuha ang tagumpay pinansyal kapag hindi tayo marunong humawak ng pera. Inuuna ang kasiyahan bago ang pangangailangan. Ang laki ng temptasyon na uunahin natin ang kasiyahan bago ang kinabukasan natin. Bumili ng mamahaling bagay tulad ng kondo at sasakyan at malamang bibilhin mo sila sa pamamagitan ng hulugan. Isa lang ang ibig sabihin nito. Inuutang mo yung perang hindi mo pa kinikita. Nakakatakot pa dahil hindi ka sure kung mababayaran mo sila kasi hindi mo alam kung kaya mo pang magtrabaho kinabukasan. Paano kung may mangyari sa iyo na ikakaresulta ng pagkawala ng kapasidad mong magtrabaho at maraming Pilipino ang gumagawa at patuloy na ginagawa ito? Number 5, walang plano pagdating sa pera. Bukod sa pagpaplano kung anong gagawin mo sa buwan sweldo mo, kung paano mo i-budget at magkano itatabi mo, kailangan mo ring pag-isipan kung anong gagawin mo dun sa tinatabi mong pera. Sabihin na natin nakapag-ipon ka na at lumalaki na yung ipon mo.
Ba't lang madalas sa temptasyon na gagalawin yung pera? Anong gagawin mo sa ipon mo? Para saan ka nga ba magsasave? Magkano itatabi mo every month? Gaano katagal ka mag-iipon? Mula sa mga tanong na ito, dapat pumili ka ng paraan kung saan at paano mo itatabi ang pera. Sa bangko ba? Sa mutual funds? Dapat alam mo ang mga sagot sa tanong na ito. Mas maganda mag-research muna kung saan mo ilalagay ang pera mo. Number 6. Pag mga bagay na nagde-depreciate, ang brand new na kotseng binili mo, pagkalabas niyan sa dealership, babagsak agad ang value nito ng about 20%. So, kung binili mo yung kotse ng 1,000,000 at pagkatapos ng 1 linggong paggamit, dahil sa hindi mo nagustuhan, ibenta mo ito about 800K lang ang pwede mo ma-expect na halaga nito. At ang value ng kotse ay bumababa ng 15% hanggang 20% kada taon. Ganito ang nangyayari sa karamihan ng mga bagay na binili natin katulad ng TV, motor, damit, sapatos, relos, at marami pang iba. Kundi lang ang nag-a-appreciate ng value tulad ng lupa na pwedeng pagkakitaan, pero karamihan ng mga empleyadong Pilipino bumibili ng mga bagay na nagde-depreciate. Number 7. Hindi pagiging hanya sa sarili. Maraming taong sinisisi nila ang pamilyang pinanggalingan nila. Dahil daw pinanganak silang mahirap, kaya tumanda silang mahirap. Yung iba naman, sinisisi nila ang ibang tao kung bakit minalas sila sa buhay. Kesyo niloko ng kasosyo, na scam naging investor ko, sisisihin na lang ang lahat, pwede sarili niya. Pero makikita mo sa mga taong nagtatagumpay ang paghingahanas sa sarili, sa pagkukulang nila, sa mga pagkakamali nila, ang pagiging responsable sa pag-ako ng kasalanan sa ayos ng problema kahit ginawa pa ng iba. Kailangan nating maging hanas sa sarili bago pa man tayo magkaroon ng pagbabago sa buhay natin. Hindi ito madaling gawin pero hindi imposible. Mas gusto mo bang mabuhay sa ilusyon o katotohanan na magpapalaya sa iyo patungo sa pag-asenso? Number 8. Pagsama sa mga maling tao. Sa panahon natin ngayon, marami ng mandloko at maling impluwensya na kailangan natin iwasan. Pwedeng ito yung mga taong nakikita mo sa TV o kasama sa trabaho, kapitbahay o kakilala. Hindi magandang sumama sa mga taong may financially destructive behaviors. Mapipilitan ka kasing makisama at maimpluwensyahan ka na rin kahit hindi mo gustuhin. Gastos dito, gastos doon sa mga bagay na hindi mo kailangan. Andun peer pressure at dahil sa natatakot kang left out, pipiliin mo na lang sumunod sa kanila. Number 9. Hindi pagwawasto ng mga mali sa finance. Mahirap umasa sa pagbabago sa buhay kung wala ka namang ginagawang pagbago sa ginagawa mo. Ika nga ni Albert Einstein na isa sa pinakamatalinong tao na nabubuhay sa mundo. Insanity is the same thing over and over again and expect different results. Kung maraming hindi tama nangyayari sa buhay mo, kahit pa aware ka pero wala kang ginagawang solusyon, wala pa rin magbabago kung over budget ang laging nangyayari pero wala ka namang ginagawang pagtitipid sa mga hindi naman kailangan. Number 10, paghahangad ng mabilisang kita. Maraming tao ang tumataya sa loko. Naghahangad na sila ay manalo. Kahit alam nating sobrang liit ng chance na manalo tayo. Bakit? Dahil sa kagustuhan natin ng instant noods, fast food, instant yan. Number 11, halos lahat ng tao hindi nila kikita o naiintindihan. Pero para kuha natin ang mga dreams natin, kailangan nating ang karamihan sa mga ginagawa natin sa pinansyal na aspeto ng buhay natin. Isa dyan ay ang pagsisimula na pwede mo pagkakita ng malaki. Mas malaki pa kaysa sa kinikita ng iba bilang empleyado. Maraming tanong tungkol sa pagnenegosyo ang kahit sino sa atin.
maraming di natin alam kung matatagumpay ba o hindi. Mas okay lang ba na dito ko na lang tayo sa pagiging empleyado? At least may sweldo. Isa kayo sa comfort zone na hindi comfortable sa pagbago, lalo na kapag hirapan na tayo. Mahirapang magbago ang isang taong may mentality. Ika nila. Kung gusto mo, may pa. Kung ayaw, marami dahilan. Sana nakatulong ang video na sa'yo. Maraming salamat sa manood. This is Edwin TV.